So madalas sila gumagamit dito ng water pump, no? Para may labas yung tubig dito, papunta naman dito sa ilog. Kita mo na yung mga isda. So malaki na pala yung tinaas nila dito, no? So napakataas ng level ng tubig ngayon dito kasi yung puno hindi mo na makikita yung pinakapaan niya. Ito rin na nasira, no? Ang pangarap mong bahay sa isang iglap ay nawala na. At dito sa lugar ng Bulacan, ito yung apektado kapag nagkaroon ng high tide, malakas na ulan o bagyo. At dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig dito, yung ibang bahay ay lumubog at nasira na. At yung mga nakatira ngayon dito ay lumipat na sila sa ibang area. Itong lugar na to ay dating palayan. Hindi mo akalain na ngayon nagmistulang lawa na siya. Pupuntahan natin itong the other side of Marilao, Bulacan. Ito yung madalas na hindi nyo nakikita o napupuntahan pa. Ito mga lugar na to malapit na rin siya sa ginagawang New Manila International Airport. Etong sa left, ito yung ginagawang bagong airport. At itong cover natin, dito lang yan sa boundary ng Marilao at saka itong May Kawayan. So itong nakikita niyong kulay green, halos puro mga katubigan area na yan. So ito yung apektado talaga dahil halos puro tubig na itong area nila eh. Kaya dito yung madalas na binabaha kapag nagkaroon lang ng high tide. Pupunta natin ngayon itong area kung saan halos boundary na ito ng Marilao at saka May Kawayan, Bulacan. Okay? So ito mga kabayan, ito yung mga malapit dito sa dagat area na. Kung saan yung iba doon ay lumubog na at saka naabandonado. So tara. So, habang tumatagal, di ba, tumataas yung level ng tubig bawat taon. So hindi talaga may iwasan na dito malapit sa Manila Bay, kung saan ginagawa din yung bagong airport na malapit lang din dito. So ito siya, halos napapalibutan na sa mga ilog itong mga kabayan dito. Yan. So ayon sa mga natanong ko dito, kailangan nilang sumakay ng bangka para makalabas sila dito kung nagkaroon ng tuloy na ulan. Ito, meron ng mga bangka dyan, no? So pupunta natin yung malapit pa doon sa kabilang side. Yan, ito na pababayaan na bahay. Ito. Okay, nandito na tayo. So pansin ko lang yung mga bahay, halos mataas na yung level ng tubig, no? Oh. So ito yung mga example kabay na bahay dito na na-abandon na. Ito. Ang kulay green na yung kon dito, tubig, oh. So ilan lang to sa area sa Marilao, Bulacan na halos malapit dito sa Manila Bay. So ilan lang to sa mga apektado, no? Ito ang kalsada pala, tinaasan na rin to siya para hindi siya abutin ng tubig. So madalas sila gumagamit dito ng water pump, no? Para may labas yung tubig dito, papunta naman dito sa ilog. Oh, ito ilan lang to sa mga bahay dito na abandonado. Kasi kabayan, pag tumaas yung tubig dito, isa sa solusyon na ginagawa nila taasan yung bahay tapos yung kalsada rin. So nangyari dito, napapabayaan na lang siya kasi minsan lumalampas pa dyan sa bintana yung taas ng level ng tubig. Tapos ito nasira na rin, no? Mga bahay, no? So napakataas ng level ng tubig ngayon dito kasi yung puno hindi mo na makikita yung pinakapaan niya. Ito rin nasira, no? Tapos meron pa dyan, no? Sa likod na unting-unting lumulubog siya. Halos yung kalating level ng bahay na lang yung nakikita dito. Kasi normally dito sa area kabay, nakikita nyo pa yung kwan dito eh, yung pilapil.
Kumbaga yan yung tinatawag nila para makalakad dito eh. So sa likod matatanaw mo lang yung reclamation project dito ng New Manila International Airport. Okay, no, wala na nakatira dito. Natin sa kabilang side pala, no? Ito, mababaw na siya, oh. Oo nga, mataas nga talaga yung tubig dito. Kasi abot na yung lababo. Ang babae, no? So halos dito sa bahay makikita mo na yung mga isda. Oh. Kaya kung talaga nasayang. Ayun, puro isda na yun nandito. So malaki na pala yung tinaas nila dito, no? Tsaka yung kalsada. Dahil sobrang lalim na nito. So isa dito sa example kabay, no, tinaasan yung parkingan nila sa mga sasakyan para pag umapo yung tubig dito. Kumbaga naka-ready na rin yung iba dito, no? Kasi malapit din sila dito sa ilog. Natungo ko dito, ano eh, 8 taon. Ano na ako, 58 na ako. 50 years tayo dito? Oo. So anong itsura nito dati, sir, 40 years ago? Bukid to, apat ito, ngayon mga puno na yan, tanaw nga doon yan, standing down to yun. Bukid lang. So wala pang tubig dito dati? Wala tubig yan. Kasi puro palayan. Ngayon, sir, kasi bawat taon tumataas yung level ng tubig, di ba? Tumataas, oo. Tumataas. Hanggang sa hindi na bumalik sa dati, ito lang, no? Kagaya ngayon, taon to, mataas na naman dyan. Taas na. So ngayon, sir, dito nagkaroon ng bagyo, hanggang saan yung level ng tubig? Pag may malakas na ulan, nasabayan ng high tide, maabot nga ng kuwan hanggang dito. Hanggang sir, Bewang, lampas Bewang. Dito. Pero nung wala pang kasama, Hanggang din eh. namin dito. Hanggang leg? Grabe pala, no? Nung wala pa to, ha? Tatambakan na ulit to eh. Pero ito, sir, parang bagong taasan ng kalsada, no? Ha? Bagong taasan to. Bagong taas lang yan. Oo, kasi may ibang bahay kasi doon lumubog eh. So, pag yung bahay, sir, wala lang budget para taasan, iniwan na nila, no? Hindi, lumilipat. May mga bahay sa Maynila, yan ganyan. Lumilipat. So, ibig sabihin yung bahay nakita ko doon, sir, kuha na lang yun. Meron pang mayari doon. Para repair yun, yung wala bahay. Caretaker na lang, doon. mga Caretaker na lang. Caretaker yun doon. Pero ngayon, sir, yung huling bagyo, hanggang saan lang yung tubig dito? Hanggang, kuha lang, tuhod lang. Lampas to dito. Pastuhod to, dito, no? Lampas tuhod din dito, ma'am. Yung Dionysus ba yun? Huli pa nga ako ng bangus doon. Di ba umikot ako dito? Dito, sir, pwede yung mahuli ng bangos dito? Doon sa kabila. Yung Kabila, oh. natatanaw mo dyan. Oo, panggatong na to. Nahihingi nga na dyan sa mga naglalabas ng mga panggatong. Ito, kawayan, sir, pwede pang patayuan ng bahay ito, eh, no? Oo, yan. Kasi yung Ginagawa, Oo. Yan yung pinakamatibay na pang bahay. Parang mataas yung tubig dito, sir. Tama ba? Oo, tumaas. Umulan eh. So, ibig sabihin meron pa tong may bahay ba din? Meron pang kanto, yung pinaka-paa niya, no? Hindi makita, no? Kasi yung puno pala, oh. Kala ko parang mangrove. Marami na may mingit ng isa rin dito. Namamaril sir, pinakamarami. Namamaril. Kasi bihira ako magat sa Yung mga ganyan, sir, no? Yung mga fishing rod, no? namamaril lang marami rito. Yung paano ba yung mamamaril, sir? Timing mo? Kung... Pag sa umaga lang yun sir, pagka nakaangat ang isda. Tapos nakapwesto sila dyan sa matataas. Diyan, no? Ito napuntahan pala natin ay malapit siya dito sa village na tinatawag nila. So ito yung area kung saan nagkaroon ng madalas na high tide. So tinataas na yung level ng tubig. So iba pa yung pag nagkaroon ng malakas na ulan or bagyo. Yan na yung pinaka mataas. Ito naman yung mga bahay na abandonado na dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig, hindi na siya bumababa. Wala lang mga nakatira ngayon dyan. So dati pala ang tawag nila dito sa area na to ay
palayan. So parang bukid lang yan dati. Pero ngayon nagmisto lang, lawa na siya. So after mga ilang years pa, siguro mga 20 to 30 years, baka itong mga area ng lugar ay magiging lawa na rin siya. So makikita mo dito sa likod yung MacArthur Highway. So yung mga daanan ng train pala dito, naka-elevate talaga siya.